May nag-request nga sa akin na itry ko daw yung pinaka-cheapest na hotel dito sa Japan. At grabe, hindi ko talaga in-expect na merong ganito dito. Opo, para babaliktad yung sikmura ako sa sobrang dumi. Kaya naman, from this to this. At eto nga yung pang-apat na araw ko dito sa Japan. Opo, mag-isa ako ngayon kasi nagpaiwan ako, ano? Kaya pati pagsiset-up ng camera, nahihirapan na rin ako. Kumbaga, magme-me time muna tayo. May nag-request nga na kababayan natin dito na itry ko daw yung cheapest hotel. Pagpasok ko pa nga lang dito, nakita ko merong mga nakapaskil dito na mga wanted. Medyo nakaramdam nga ako ng konting takot dito kasi parang ako lang yung tao dito. Pero sabi ko sa sarili ko, itutuloy ko na kasi nandito na rin naman tayo, no? Alam kong maarte ako pero mapanghi talaga yung lugar. One night, ikura desu ka? 50円。 Ah, hi. With TV? Di ba marunong na mag-Nihongo ang ate nyo? Pagbigay niya nga sa akin ng sukle, meron pa siyang inabot sa akin na gunti. Hindi ko nga alam kung para saan to, pero mas lalo na akong natakot. Sa totoo lang, sa 8 years na pabalik-balik ako dito, pinanghahawakan ko talaga na safe dito sa lugar na to. Kaya hindi ko talaga in-expect na may ganito sa Japan. Halos nakikita ko sa mga kwarto, naka-close na. Kaya habang hinahanap ko yung kwarto ko, tinutur ko na rin kayo. Yung amoy dito, mekos-mekos na. Kumbaga, alam mo talagang luma na siya, no? Nakita ko nga yung toilet dito, tapos ganito yung dinatnan ko. Siguro naman kahit kayo hindi kayo makakaihi dito. Sakto, nakita ko na yung magiging kwarto ko. Buti na lang maliwanag akong pumunta dito kasi kung gabi to baka hindi ko kakayanin. Opo, nakatali lang yung lock niya dito. Ngayon alam ko na kung para saan yung gunting. Grabe, mas malala din pala yung kwarto ko. Napapaisip na nga ako kung papasukin ko ba siya. Hindi na nga ako nag-expect ng aircon kasi mura ko lang siya binu. Yung standard room nila dito nasa 1,100 yen. Kapag meron naman TV, 1,500 yen. Kumbaga nasa 500 pesos sa isang gabi, no? Kung bibigyan ba kayo ng chance na magstay dito, papayag ba kayo? At kahit yung pang-lock nila, hindi talaga safe. Naka-cover din yung unan pero parang hindi ko talaga to kayang higaan. Opo, talagang inamoy ko pa siya. May nakita nga akong nakasulat dito sa wallpaper na parang pinapahiwatig sa akin na maging matapang daw ako. Eto din pala yung gagamitin ko na blanket. At sa itsura pa lang parang hindi ko rin kaya tong gamitin. Pasensya na kayo sa kaartihan ko, hindi ko talaga kaya. Sinubukan ko pa nga magstay dito kasi baka magiging komportable din ako. Hoy, Erika, ginusto mo yan. Buti na lang may electric fan kasi napakainit, no? Kaya naman sinubukan ko na rin yung TV kung gumagana ba siya. At least sulit naman pala yung dinagdag ko ng 150 pesos dito. Chinek ko din yung bintana nila dito at alam kong hindi talaga siya safe. Nako, kung alam nila sobrang bigat talaga sa pakiramdam, no? Kaya talagang napagdesisyonan ko na hindi talaga ako mag-stay dito. Kaya tinawag ko na si Bunso at si Kuya Driver. Pakiramdam ko kasi parang anytime merong lalabas. Kung siguro multo, matatanggap ko pa, pero kung masamang tao, hindi talaga. Kaya sa mga pupuntang turista dito, hindi ko talaga ire-recommend to. Sumimasen. Okay, okay. Thank you. Buti na lang talaga hindi pa nakakaalis sila Bunso. Bakit daw kinaya ko dito? Kasi napakabaho. Grabe, parang naglalaro din ako ng horror games. Tapos kailangan makasurvive ako doon. Sumakit talaga yung ulo ko kaya naisipan na rin namin kumain. Pero ni isang kutsara hindi ko talaga makain. Ayun lang.